Napabuntong hininga na lang ako matapos replyan ng sender. Nang hinayang ako sa offer nila. That would be a big break for me pag nagkataon. Kaya lang talagang malabong mangyari iyon. Talaga makukompromiso ang trabaho ko. Nag-file na ako ng leave for Ina and it was just 2 weeks from now. Tapos ang event nila ay 1.5 buwan na mula ngayon. Late ko na kasi nabasa ang email niya pero siguro ay nakahanap na rin sila ng ibang mas babagay sa trabaho. I wonder kung sino nagrekomenda sa akin. I took a sip of my coffee nang may pumasok na bagong email. Nangunot ang akin noon na makitang may sagot agad ang general manager sa akin. Out of consciousness ay napatingin ako sa oras. Binuksan ko ang reply niya. To Ashley Nicole Montes, Long Beach, California, USA. Thank you for your time, Miss Montes. We're very sad about your job being compromised with us, but we would like to update you about our offer further. As you decided to accept our offer as a supplier of pastries, we will hire you to work in our restaurant, and the management decided to shoulder your ticket and free hotel accommodation. Stable job and a place to stay are waiting for you here in our company. Please, reconsider. Thank you. Napaawa ang labi ko sa sinagot niya. That was very tempting. Halos wala na akong gagustusin sa offer niya sa akin. Gayon pa man ay ibig sabihin noon ay mananatili na ako sa Pilipinas. I heaved out a deep sigh. Pinosisyon ko ang mga daliri ko sa keyboard pero tila nahihirapan ako mag-compose ng isasagot. Kaya sa huli ay sinabi ko na lang na pag-iisipan ko muna. Habang nagsasalin ako ng gatas sa cereals ko ay napapasulyap ako kay mama. Tanaw ko siya mula sa sala habang nagtitiklop ng mga damit. Napakagat ako sa akin labi. Nag-iisip kasi ako ng magandang introduction sa kanya. Bumuntong hininga ko. Ma, nakakuha ko ng magandang job offer. Simula ko. Napatingin siya sa akin. Talaga? Saan? Sa Pilipinas po. Napahinto siya sa ginagawa at tinignan ako. Napaawang ang labi niyang tila may sasabihin ngunit itinikom niya rin ito. She speaks. That's good. Pero anak, bakit sa Pilipinas? Hindi mo nabanggit na nag-a-apply ka pala. She got confused. Hindi po. May nagrekomenda lang po sa akin doon sa hotel na pinadalhan ako ng email. Tinignan ko naman ang background nila at nalaman kong isa yung 5-star hotel sa Manila, mama. Sabi nila, sila na ang bahala sa pamasahe ko at matutuluyan basta tanggapin ko lang ang trabaho. I kept my eyes on her while explaining. Sinusuri ko ang magiging reaksyon ng mukha niya kung mababahala ba siya o ipapawalang bahala na lamang. Ang tanging nakita ko ay kuryosidad sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya lamang ang ginagawa. Well, that's very tempting. Ano sinagot mo? Pag-iisipan ko pa po. I want to ask you first. Ibinalik niya ang tingin sa akin na tila nagulat. Napanguso ako. Ang desisyong bubuuin ko ay isasangguni ko muna sa mama ko. Ayoko magpadalos-dalos na naman. Tumayo siya at lumapit sa akin. She tilted his head and smiled at me. At least hindi na siya ganoong nababahala. Though minsan nga lang ay panay ang sisi niya sa kanyang sarili. Grabe't anak. Mas filled mo ang pagbibigay sa maging receptionist. Huwag mo kong isipin. Aniya. Umupo siya sa akin tapat. Her eyes stared at me genuinely. Are you sure? Baka ayaw mo pa bumalik doon. Paninuguro ko. Tumaas ng bahagya ang kilay niya. I'm not coming with you, Ashley. I'll stay here. Ako naman na nagulat ngayon. Hindi siya sasama sa akin? Naalarma ako at tsak kong nakita niya iyon sa akin. Hinawakan niya ang kamay kong nasa ibabaw ng mesa at nginitian. You go home. You're not supposed to be here anyway. Pero ma, mag-isa ka lang dito. Nakaramdam ako ng takot at pangamba. Parang ayoko nang kunin ang trabaho kung ganoon lamang. Umiling siya. I'll be alright. Malapit dito ang mga auntie mo at madali lang kami magkakausap palagi. At pagdating sa pera, ang sabi ni Auntie Carla mo ay maaari niya akong ipasok sa pinagtatrabahuhan niya. Saka makakapagtrabaho ka pa. Besides, pwede rin ako mag-sideline sa pagmamakeup. You don't have to get worried. I've learned my lesson and I'm going to be fine. Sabi niya. Hindi agad ako nakapagsalita at tinitigan lamang siya. May doubt pa rin akong iwan ang mama ko, ngunit nakikita ko sa kanya na totoo ang mga sinasabi niya sa akin. Kalaunay na pabuntong hininga na lamang ako. Ma,
All I want is you to be good. Sabi ko na lang. Kumunot ang noo niya. I am, and I want you to be happy too. Pagdating mo doon ay hanapin mo agad sa Adam. Ipaliwanag mo ang tunay na nangyari kung bakit ko umalis, anak. Mahal na mahal ka niya. Her eyes watered. Napasingap ako nang maramdaman ng pamilyar na kirot. Marami akong gustong sabihin sa kanya kung sakali. Kaanib nito ay takot at bagabag. Natatakot ako sa maaari niyang reaksyon at bagabag kung ganoon pa rin ba siya sa akin. Ngunit naniniwala ko mas mangingibabaw sa kanya ang pagmamahal niya sa akin. Hindi naman iyon agad nawawala, di ba? He'd never stop until he got me. He's mine. Pagkatapos namin mag-almusal ay agad ako nagpadala ng mensahe sa general manager ng hotel at tulad ng in-advise ni Mama ay tinanggap ko ang offer nila. Unexpectedly, sumagot agad ang kausap ko. Ewan ko ba, pakiramdam ko palaging alert itong general manager dahil madali at agara ng sagot. Siguro kailangan na kailangan lang. Bago kami magkasarahan ng deal ay pinadala at pinakita pa niya sa akin ang kopya ng kontrata ko. Binasa ko muna iyon at saka pinarint. I'll have my own copy pero sa Manila na magpipirmahan. Nalakihan ako sa ipapasweldo nila sa akin at maraming benefits. At ang isa pang kinagulat ko ay bibigyan nila ako ng isang condo unit in Makati. Para sa isang tulad ko simpleng baker lang ay parang sobra-sobra naman yata ang kanilang offer. Pero ang sagot lamang sa akin ni Mr. Samaniego ay ganoon daw talaga mag-alaga ng empleyado ang kanilang kumpanya. Napanguso na lang ako. That's probably a very big company if that's so. Bago nila ako bigyan ng flight details ay inayos ko muna ang pagre-resign ko sa trabaho ko. Binawi ko ang leave form ko at nagpasa na ng resignation letter effective immediately. Wala namang masyadong naging problema sa management at sinabi ko na lang na kailangan ko nang bumalik ng Pilipinas. Nalungkot ako na magpaalam ako sa mga katrabaho. Biglaan kasi at mabilisan pa ang pag-alis ko. But knowing that I'm going to see Adam excites me. Mas nangingibabaw ang gusto kong makita siyang muli kaysa sa nag-aabang na trabaho sa akin. Pag-uwi sa bahay ay naabutan ko pang inaayos ni Mama ang maleta ko. Habang ginagawa pa niya iyon ay may pangaral pa siyang pabaon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang mga importanteng dapat gawin sa biyahe paglapag sa Pilipinas. Napapangiti na lang ako at umiiling. She's going to miss me, that's why. Habang inaayos ni Mama ang mga gamit ko ay nag-send ako ulit ng email kay Mr. Samaniego. Good day, sir. I had already submitted my resignation, effective immediately to my employer. Pagsan ko noon ay tumayo muna ako para makaligo. Si Mama naman ay kinalkal pa ang cabinet ko. Pagkalabas ko ng banyo ay dumiretso ako sa laptop at tinignan ang email account ko. May reply na si Mr. Samaniego sa akin. Okay, we will book you a flight right now. Just wait for our confirmations and details. Thanks. Hindi ko muna pinatay ang laptop at nagbihis muna. Wala na sa kwarto ko si Mama at naiwan ang nakaayos ang dalawang maleta ko. I sigh and look something to wear. Mas excited pa si Mama sa akin. Wala pa isang oras ang lumipas ay nakatanggap na ako ng email. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasang bukas agad ang scheduled flight ko. What the? Naibulong ko. That fast? Ang sabi pa ay may magdi-deliver daw dito ng plane ticket ko. Unbelievable. Marami ba silang galamay dito? That's so unbelievable. Sinabi ko agad iyon kay Mama at kinagabihan pa bago kami matulog ay may nag-doorbell sa bahay na isang delivery boy daw. He's an American. He handed me the white envelope and left after I signed the receiving paper. When we opened it, naglalaman iyon ng plane tickets and details ko. And it was a freaking business class seat. Namanga talaga ako sa pagpapahalaga sa akin ng kumpanyang iyon. Pakiramdam ko'y napaka-importante kong tao sa kanila. I'm not sure kung natikman na nila ang gawa ko at parang bilib na bilib sila sa nagrekomenda sa akin. Umaga ang alis ko kaya umaga akong natulog na hindi naman natuloy dahil na-excite ako. Samot-saring naglalaro sa isip ko. Sometimes, I pictured a scene where I found it too unrealistic. Hindi na ako nagpahatid pa kay Mama sa airport dahil magiging emosyonal lang iyon. She just reminded me to Skype her when I landed at padalan ko daw siya ng picture namin ni Adam. I'm going to miss her big time.
Sa aeroplano ko lang yata ibinuhos ang antok ko at natulog ako sa buong oras ng biyahe. But when we finally landed at Danaiya, bumigkis ang kaba sa aking dibdib. Para ako naging bata at nangilid ang luha sa aking mga mata. I'm going to see him. Yun agad ang nasa isip ko. Thoughts of him made me shivered. Naiiyak ako sa excitement. Miss ko na ang honey ko. His deep baritone voice, his manly scent, his touch, his kisses, his face, all of him. Kinakabahan akong baka lundagan ko siya pag nagkita kami. Sa arrival area ay nakita ko kaagad ang bond paper kung saan nakasulat ang pangalan ko. Lumapit ako doon at ninitian ang nakasuot na lalaki. Ibinaba niya ang hawak na papel. Hi, ikaw ba si Zandra Tan? Magalang na sabi ko. He smiled. Napansin ko kaagad ang maliit niyang pilat sa dulo ng kanyang kaliwang mata. Yes, Ma'am Ashley. Welcome back to the Philippines po. Masaglan niyang sabi. Ako na po, ma'am. Turo niya sa akin mga gamit. Oh, thank you. Nahihiyang sabi ko. Kinuha niya ito sa akin at pinasunod ako sa kanya. I was actually expected a company car or van pero bahagya ako nagulat ng isang itim at magarang sakyan niya. Ako pinasakay. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Natapos na niyang ilagak ang mga gamit ko at pinagbuksan pa niya ako ng pinto. Ma'am, sakay na po kayo. Untag niya sa akin. Noon lang ako napatingin sa kanya at wala sa sariling tumango. Sumakay na ako kahit na manghang-mangha pa rin ako. Gusto kong magtanong sana pero kinakabahan akong mapaulanan ko siya. Mas maganda pa rin siguro kung sa general manager na ako magtatanong. Ngunit isang tanong ang hindi ko natiis na banggitin. Sandro, are you working with Mr. Wenard Samaniego? Tinignan niya ako sa rearview mirror. I'm working in the company, ma'am. He answered politely. Tumango ako. Ganito ba talaga silang kumuha ng empleyado? I mean, ganito kayong grande? I can't even specify my question. Kumunot ang noo niya. Yes, ma'am. Matipid niyang sagot. Hindi ko nasunundan pa ang tanong ko dahil parang ang general lang niya kung sumagot. Hindi ko masabi kung anong posisyon niya sa suot na itim na corporate suit at puting panloob. Ang lapad ng kanyang balikat at ang katangkaran ay tila isang modelo sa magazine. Ang kilos pa niya ay parang sanay na sanay sa ginagawa. Bodyguard kaya? Manager? Office staff? Pero imbis na magtanong, ay itinikom ko na lang ang bibig ko hanggang sa makarating sa hotel. Adam's person-over voice. Nagbabad ako sa aking opisina sa hapon na iyon. Minasahe ko ang aking batok ng mga wit. I reached for the intercom pero napatigil din dahil munti ko nang makalimutan na sinesante ko na nga pala ang secretary ko. Kaya kinuha ko na lang ang telepono at tinawagan ang Human Resource Department. Good afternoon, sir. Bati na isang babae sa linya. Get me a new secretary. Utos ko. I didn't say anything kaya binaba ko na rin ang telepono. For the past months ay nakatatlong palit na ako ng secretary. Iyong huling nagtrabaho kay daddy ay tinanggal ko dahil nababagalan ako sa trabaho niya. Pero maayos siyang gumawa kaya inilipat ko lang sa ibang department. Hindi rin kasi gusto ni dad na tanggalin ko. I do my first secretary and after that I fired her. The second one was too noisy but I don't like to do her. And the last one, I do her but she demanded to be my girlfriend so I fired her. Pagkatapos ng trabaho ay umalis agad ako ng opisina. I'm just too tired. Ang bawat empleyadong nakakasalubong ko ay kung hindi babatiin ako ay yuyuko na lang. Ilag sila sa akin but I don't care. I only pay them for their services. I went in a bar in Ortigas. Umupo ako sa harap ng counter at umorder. Mr. Valiaga. Nalingon ko ang aking gilid at tiningnan ang lalaking tumawag sa akin. Tinanguan ko siya at itinurong umupo. He ordered for himself. Uminom ako sa aking baso. We usually met in a bar and talk casually. The Villarama announced bankruptcy, sir. Panimula niya. Hindi ko siya nilingon, ngunit ngumisi ako. Bakit ngayon lang? Mock. They have been bankrupt for a long time. When their company went down, nag-liquidate sila ng kanilang assets para maisalba ang kanilang kumpanya. Ngunit bumagsak pa rin ang sales nila.
Naubusan na rin sila ng investor kaya wala na silang makuhang pera. Matagal nang huminto ang operation nila bago nag-announce. He said, "Did you buy all their property, Eric?" "Yes, sir. I'll send to you tomorrow morning all the papers when it's done." Nilago ko ang lahat ng laman ng baso bago kinuha ang phone ko. Umalis na si Eric pagkatapos ng pag-uusap namin. Malaki ang ibinayad ko sa kanya kaya naman sulit ang pinatrabaho ko. I dialed her number. Pangalawang ring pa lang ay sinagot na niya agad ang tawag ko. "Hey babe," bungad niya sa akin. "Where are you?" Malamig kong tanong. "Sa kondo ko. Bakit?" I sigh. "I need to do you." She didn't protest. Siguro ay tanggap na niya kung ano kaming dalawa. Tatawagan ko lang siya kapag gusto ko. She agreed in this setup. Alam ko namang gusto niya rin. I poured every lustful feeling inside her. Pero habang tumatagal ay unti-unti akong napofrustrate. Palagi ko itong nararamdaman tuwing may kasex ako. Her beautiful face showed in my head and I felt the raging anger every time. Hinawakan ko ang kanyang bewang at binilisan ang galaw. Halos pasigaw na ang daing niya dahil sa bayolente kong pagpasok sa kanya. But I can't help it. Nauwi ako sa galit tuwing naalala ko si Ashley. It felt like she was haunting me when I'm with other women. Nabubuhay lang ang galit ko. Siya ang nang iwan tapos ako pa rin ang nahihirapan. Nang natapos kami ay pumihit agad ako sa banyo at nagtanggal ng kondom. Hinagasan ko ang aking kamay bago bumalik sa labas. Naabutan ko siyang nagsusuot ng bathrobe. She looked at me and grinned. "I always love your frustration, babe." We ended up hardcore sex. She chuckled. Lumapit siya sa kanyang walk-in closet at kumuha ng damit. Ako naman ay pinagpupulot ang sarili kong damit at isinuot. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Palagi niya namang nararamdaman iyon. Noong una akala ko'y magagalit siya pero mas natutuwa pa pala siya. Meron akong photoshoot sa Cagayan de Oro. Mga 1 linggo din iyon kaya hindi mo ko matatawagan. Pinapaabisuhan na kita ng maaga at baka magalit ka na naman sa akin. Kumunot ang noo ko. Okay. Matipid kong sagot. Nilangon niya ako at muli na naman siyang tumawa. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsindi ng sigarilyo. Minsan naiisip ko kung ano itsura ng babaeng minahal mo. Ang laki kasi ng epekto sa'yo. Matalim ko siyang nilingon. Are you going to be like that for the rest of your life? Shut up, Kim. I warning her. Pero nginisian niya lang ako. You're stuck. Inayos ko ang manggas ng damit ko. What? Tumayo siya at lumapit sa akin. Her long brown hair swayed as walked to me. Uminto siya sa harapan ko at tinalikan ako. I didn't answer. Nakatingin pa ako sa kanya habang hinahalikan niya ako. She stopped and grinned at me. See you when I see you, babe. I heaved out a sigh at saka tumalikod para umalis. Umuwi ako sa bahay ko para maligo at magpalit ng damit. I still had the night for a celebration. May phone rang pagkalabas ko ng banyo. Hello? Sagot ko. Kuya, I hate you. Pamungad sa akin ng kapatid ko. Kumunot ang noo ko. Aubrey, I told you na sunduin mo ko sa airport tapos pagdating ko ng Pilipinas, wala bilang pumunta sa akin kahit man lang mga alaga mo. Napahawak ako sa akin batok. Sorry, Aubrey. I just came home to... Pinag-off ko muna sa friends. Sana tumawag ka na lang kina Dad. She was really pissed. Hindi pwede. Inutusan daw ni Mama. I'm your oldest sister tapos pinababayaan mo pa ako. You and Oliver are the worst brother ever. Ang hirap niyong intindihin kapag nahuhumalin sa babae. Napahinto ako sa aking ginagawa nang mapagtanto ang kahantungan ng usapan namin. Aubrey, I'll call someone para masundo ka. Nasa airport ka pa ba ngayon? What do you think? Pabalang niyang sagot. Napabuntong hininga na lang ako. Diyan ka lang at ipasusundo kita. Bakit hindi na lang ikaw? Pupunta ako kay Cheryl. At this hour? Ipagpabukas mo na lang yan. Hindi pwede. Sige na. Call me when you're home. Sabi ko pagkatapos ng tawag ni Aubrey ay tumawag naman ako ng susundo sa kanya. Yes, sir. He answered. Where are you, Sandra? Minadali ko ng kilos ko para makaalis na agad. Nasa hotel po, sir. Pakasundo mo sa Aubrey sa airport at ihatid sa bahay. May ginagawa ka ba?
Tapos na po, sir. Okay, sunduin mo na si Aubrey. Thanks, Sandro. After that ko ay nagbihis na ako para makaalis. Napag-usapan namin ni Cheryl na sa isang restaurant na magkita. Nang makarating ako doon ay natanaw ko na kaagad ang sasakyan niya. Kaya pagpasok ko sa loob ay kaagad ko siyang hinagilap. Nakita ko siya malapit sa salamin. Malalaking hakbang ang ginawa ko papalapit sa kanya. Am I late? Nagangat siya ng tingin sa akin at ngumiti. I leaned down to kiss her on her cheek. Just on time. Napaaga lang ako. Malamis niyang sabi. Umupo ako sa kanyang harap at saka kami tumawag ng waiter para umorder. So, ano sa celebrate natin? She asked. Ibinaba ko ang baso ng wine at tinignan siya. A victory, dahil napabagsak ko ng pamilya ng pumatay sa anak ko. Nakangisi kong sabi. I meant what I said. Ngunit unti-unting bumagsak ang ngiti niya. Adam, doon ko lang naiganti ang anak ko, Cheryl. I was down when I lost my child, and to see them miserable was just nothing. Nawala na ako. Bumaba ang mga mata ko sa aking hinahawakang baso. At anong naramdaman mo? Napasaya ka ba? Diretso niya akong tinignan sa mga mata. Palagi siyang ganyan kapag sinusuri niya ako. Am I happy? No, definitely no. Dahil galit pa rin ako. Magkaiba ang naramdaman ko nang mawala ang anak ko at nang umalis si Ashley. Mas nananaig ang galit ko kay Ashley Nicole. She left me. Basta na lang siyang umalis. Sabi niya mahal niya ako. Bakit niya ako iniwan? Hindi niya ba alam na ikamamatay ko kapag nawala siya sa akin? Lumuhod pa ako sa harapan niya para lang huwag siyang makipaghiwalay. Yun pala ipinaasa niya lang ako. I'm still angry for someone. Mariin kong sabi. Kay Ashley Nicole? I clenched my jaw. Yung maisip ko pala ang pangalan niya ay nasasaktan na ako. Pero nang banggitin niya ay may gumuhit na sakit sa akin dibdib. And that hurt will only lead me to anger, to madness. At hindi ko alam kung ano maaari kong magawa kung makikita ko siya. Huwag kang magpakain sa galit mo, Adam. Dahil hindi yan makabubuti para sa'yo. Ashley Nichols may be your past. I want you to reminisce your happy moments together and not just the bad ones. Mahinahon niyang sabi sa akin. I messed up, ruined, and only anger fueled me. I have to work for every day. There's nothing left for her. Malamig kong sabi. Malalim siyang bumuntong hininga habang tinitingnan ako. Hindi ko na alam kung ano iniisip niya pero alam niya ang nakaraan ko. Saksi siya sa pinagdaanan ko at siya lang ang makapagsasabi sa akin kung okay na ako. Gladly, we didn't ruin our dinner. Maayos talagang makasama si Cheryl. Maybe because of her profession. Pagbalik ko sa bahay ay pinalibutan na naman ako ng katahimikan. I went to my minibar at kumuha ng whiskey. Madalas ito na ang pampatulog ko at kung minsan ay dito na rin ako nakakatulog. Kauupo ko lang nang tumulog ang phone. I was expecting my sister pero pangalan ni Eric ang rumihistro. What is it? Uminom ako sa aking baso. Mr. Valiaga, ngayon ko lang po nakumpirma. Nakabalik na po siya ng Pilipinas. Natigilan ako. I felt every part of my body still from what he said. Nagtiimbagang ako. Nasaan siya ngayon? Mariin kong tanong. Nasa hotel niyo po, sir. Manila Palace. Ashley's person-over voice. Iniunad ko ang aking dalawang braso at humikab habang nakatayo sa harap ng salamin kung saan malaya ko natatanaw ang karangyaan ng syudad. Tumingkad pa ang moderno nitong ganda dahil sa pagtama ng sikat ng araw. Kaisarap pagmasdan pati na rin ang sweet na ibinigay nila sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na isang presidential suite ang ibinigay nila sa akin ng libre. Iniisip ko pa nga kung ikalulugi ba nila ang pag-accommodate nila sa akin dahil parang sobrang paimportante naman ako. Was it too much? Pero kung ganito talaga silang magpahalaga ng empleyado, sino ba ako para tumutol, diba? Maswerte na nga ako kung tutuusin. Naligo na ako kaagad dahil pinabisuhan ako na magkakaroon kami ng meeting. Pupuntahan ko rin ngayon si Mr. Samaniago para sa pirmahan ng kontrata ko. I wore a black fitted slacks and a white long sleeve polo. Itiniklob ko pa ang sleeves nito hanggang siko para magmukhang presentable naman ako. I put a light makeup and pink lipstick.
Inilugay ko na lang ang aking mahabang buhok at hiniyaang kumulot ang dulo nito. Wavy pa nga ito at natural. Patapos na ako sa paghahanda nang marinig kong may kumakatok. Pagbukas ko ay isang lalaking hotel staff na may dala na card ang nabungaran ko. "Good morning, ma'am. Hinatid ko lang po ang breakfast niyo." Nakangiting sabi niya. Tumabi ako nang inusod niya itong papasok sa loob ng suite. Kumunot ang noo ko. "Hindi naman ako umorder niyan. Ang sabi may breakfast meeting daw kami." Sabi ko, I didn't expect na may maghahatid pa dito kung ang aming meeting ay sasabay sa almusal. Inihinto niya ang tulak na card at tumuwid ng tayo. Si General Manager Wennard na po ang nagpadala nito, ma'am. Pinasasabi din po niyang puntahan niyo na lang po siya sa office ng bandang 10:00 daw po. Hindi na po kasi matutuloy ang meeting ninyo. Napatingin ako sa dala niya at napanguso. I look at him again. Ganun ba? Nabanggit niya ba kung bakit hindi matutuloy? Pagdating ko kasi dito kahapon ay kunti lamang ang napag-usapan namin at pinagpahinga na muna ako. Itutuloy na lang daw bukas. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Bigla po kasing dumating sa president kaninang madaling araw. Tumaas sa mga kilay ko. Okay, I get it. Pero bahagya din akong kinabahan. Though alam ko namang hindi ko makakaharap ang presidente nila. Pero knowing na nandito at bago ako ay may konting kaba pa rin. Siyempre, ang laki din ang ginastos nila para mapauwi ako. Ayoko rin ma-disappoint sila sa akin. Pagkaalis ng staff nila, umupo ako sa pabilog na mesa at kinain na lang muna ang dinalang breakfast. Medyo marami iyon. Pakiramdam ko ay hindi ko pa mauubos. Pagkatapos kong kumain ay nanatili na lang muna ako sa aking suite dahil may 2 oras pa bago pumunta ng opisina ni Mr. Samaniego. Umupo ako sa kama at sumandal sa headboard. Binuksan ang laptop at tiningnan muli ang mga recipe ko sa baking. I even visited my documents para sa data naming bake shop ni Ina. I chose our bestseller kung gusto nilang matikman ang mga gawa ko. Siguro sa loob na maghapong ito ay isasalang nila ako, lalo pa at malapit na ang conference na tinutukoy nila. Shit, sabi ko. I forgot to tell Ina that I'm home. Kaya naman agad kong binuksan ang Skype account ko at nagbaka sakaling makakausap ko siya ngayon. But then, she picks up. Ashley, what's up? Napanguso ko na makita kong nakahiga pa siya at halatang kagigising lang. Her spaghetti strap and the blue comforter were her only accessories on the screen. Nakalihis pa isang strap niya kaya napaisip tuloy ako kung katabi pa niyang asawa niya. Did I disturb you? Alanganin kong tanong sa kanya. Well, minsan ang nabanggit sa akin ni Ina na madalas ay naglalambing daw ang asawa niyang si Jonathan tuwing umaga. Nauwi daw iyon sa mainit na tagpo kaya baka alangan ang tawag ko sa kanya. Tumaas ang kilay niya. Not really. Kagigising ko lang nang tumawag ka. Why? Nakahinga ako ng maluwag. I just want you to know that I'm here. Where? Manila. Ngiting-ngiting sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. You've got to be kidding me. Ngumisi ako. Sira, nandito na talaga ako. Surprise! Sinabayan ko pa ng tawa. Nagulo ang camera nang bumangon sa Ina at umupo. Tulad ko ay sumandal din siya sa headboard ng kama niya. Sinuklay niya ang buhok niya gamit ang sariling daliri. Kailan pa? Kahapon lang. Biglaan eh. Sumimangot siya. Alam kong konting tampo na iyon. Bakit hindi ka nagpasabi para sunundo ka namin ni Jonathan? Saan ka tumuloy? Ngumiti ako. May nakuha kasi akong trabaho dito at agad akong pinauwi. Magandang opportunity. Kasama mo si tita? Umiling ako. Nope, I'm alone. Nagpaiwan na lang doon si mama. Pinayagan niya lang ako umuwi. Sayang naman. But you're staying? For good? Oo. Bigla ko naalala si Adam. He was one of the reason why I went back. Good. Magkita tayo. May number ka na ba? Excited niyang sabi. Bibili pa lang ako. I'll text you na lang mamaya. Great. Napatingin siya bigla sa ibang direksyon ng kwarto niya. Siguro may tao. Ngumiti siya, kaya hindi na ako nagulat nang biglang lumabas sa screen ng asawa niyang si Jonathan. Hinalikan nito ang buntis na asawa sa labi. Pasok na ako, love. Take care, okay? I love you. Hi, Ashley.
Bati ni Jonathan at kumaway pa sa akin bago nawala. Napangiti na lang ako. Seeing a couple who madly in love with each other really melted my heart. I was once there. Pagkatapos namin mag-usap ni Ina ay naisipan ko munang lumabas para makabili ng bagong SIM card. Ang ganda ng location nitong hotel dahil sa katabi lamang nitong building ay maraming establishmentong makikita. Ngunit sa tingin ko ay pagmamay-ari iyon ng hotel dahil sa pangalan. I went inside the mall to look for SIM card store. Nang makakita ay namili ako ng network at saka bumili na. Doon ko na rin pinalagay sa phone ko para kung kailangan pang ipa-online ay hindi na ako babalik pa. Naiinganyo ako mamasyal at tumingin sa mall pero mauubusan ako ng oras para makapaghanda sa trabaho. Ayoko namang magpakita doon ng haggard at baka pumangit ang first impression sa akin ng magiging katrabaho ko. Kaya naisip ko na lamang na bumalik pag may pagkakataon. Pagbalik ko ng hotel ay napansin ko pa ang ilang grupo ng mga kalalakihan na pare-parehong nakasuit. Ang ilan ay mga may edad na, tila mga business tycoon kung titingnan. Formal silang nag-uusap hanggang sa lapitan ng isang hotel manager at pinasunod sa kanya. Dumiretso ako sa elevator para makabalik ng suite ko. Itinext ko rin sa numero niya sa Ina para ipaalam ang akin. Pagbukas ng lift ay agad akong pumasok dahil wala namang laman iyon. May pumasok ding dalawang babaeng naka-corporate dress at parehong nakataas ang mga buhok. Aligagana naman ang lahat, sabi nung isa sa kasama. Yumuko na lamang ako sa kanilang likuran para i-check ang phone ko. Oo nga mahirap na, baka masisanda nang wala sa oras. Balita ko nga kay Jukes ay wala pa rumahanap na trabaho si Sir Efren nang tinanggal iyon ni President. Kumunot ang noo ko at tinignan ng mga numero sa taas. This is eavesdropping pero hindi naman sinasadya. Ang may-ari ng hotel ang pinag-uusapan nila. Nakakaawa nga Feeling ko napagbuntunan lang iyon ng galit ni President. Pero palagi namang mainit ang ulo nun Baka walang girlfriend. Yung ganun ka-hot, walang girlfriend? Imposible. Ang dami pa ngang nagkakagusto doon kahit na super sungit. Pero sana makahanap na ng trabaho si Sir Efren. Ang dami nung pinapaaral na pamangkin Malungkot na sabi nung isa. Naginit ang dibdib ko sa narinig. Kung ganoon ay hindi pala kabaitan ng president namin. Pero taliwas naman sa pinaranas nila sa akin. O sadya lang na ang magandang pinapakita nila ay dapat tapatan din ng magandang serbisyo. But why they felt pity on him then? Gaano kaya kalala ang ginawa ng kanyang empleyado para sisantahin? Hanggang sa makabalik ako sa aking suite ay yun pa rin ang naglalaro sa isip ko. Sigurado ko mahirap makapasok ng trabaho sa kumpanyang ito at puro natatangi at magagaling lamang ang nakakapasa. Ako nga, siguro baka sunwerte lang dahil sa rekomendasyon. Bigla tuloy akong kinabahan. 15 minutes bago mag alas 10 ay umalis na ako sa suite ko at pumunta sa opisina ni Mr. Samaniego. Pagdating ko doon ay pinapasok naman ako kaagad ng kanyang staff sa loob. Nabungaran kong may kausap siya sa telepono. Tinignan niya ako at itinaas ang isang daliri na sinasabing maghintay muna. Tumango na lamang ako at naghintay. Habang naghihintay, napasilip tuloy ako sa kabuuan ng opisina niya. Sa labas ay puro kulay ginto ang makikita at halos kuminang na nga ang labas kapag natatamaan pa ng ilaw mula sa mga dambuhalang chandeliers. Pero dito sa loob ng kanyang opisina ay iba. Block na carpet na yumayakap sa sahig at ang kulay gray nitong wallpaper ay binagaya ng isang painting. Kagubatan iyon dahil sa mga puno at damo. Ang receiving area ay pinaikutan ng dalawang itim na sofa at may mahabang salamin na lamesita. Sa gitna ay mayroong vase na walang laman na kahit na ano. Yes sir, she's here. I don't know yet. Okay. Napatingin ako kay Mr. Samaniego na magpaalam na ito sa kausap. Tinignan niya ako at ninitian. I smiled back. He's wearing a white polo and it really fits on him. Hindi masikip pero dahil maganda ang sukat ay nilabas nito ang namumutok niyang muscle sa braso. Bata pa naman siya kung tutuusin at may itsura. I bet, crush din ng bayan ito. Tumayo siya at may kinuha sa drawer saka lumapit sa akin. Maupo tayo, Miss Ashley. Itinuro niya sa akin ang receiving area. Lumapit kami doon at umupo. Inilabas niya ang laman ng folder at pinakita sa akin. Pasensya natin di natuloy ang supposed to be breakfast meeting natin.
Dumating kasi si Dracula. Anya, alangan akong ngumiti at kumunot pa ang noo. Ngumiti naman siya na tila tuwang-tuwa pa. Okay lang po. Salamat sa pagpapadala ng pagkain sa suite ko. Magalang kong sabi. Kinuha ko ang mga papel at muling binasa. He chuckled. Oh, I'm just a bit older than you. Drop the po, Miss Ashley. Just Leonard. Nahiya naman ako dahil mataas ang katungkulan niya sa akin. Kung tatawagin ko siya sa unang pangalan niya ay baka may masabi pa ang iba. Tumingin ako sa kanya at nabutan kong nakatunghay siya sa akin. Medyo na-conscious ako dahil sa kakaiba niyang titig. Hindi ko na lang siya sinagot at ibinalik ang mga mata sa nilalaman ng kontrata.